Alright mga kapatid, isang madalian lang. Meron po tayong nakita dito. May namataan po tayo na galing ito sa Manila Bulletin. Marcos admin rushes to borrow 1 trillion in first quarter as global risk rise. Ha? Ano ba ang nilalaman ng balitang ito, anak ng teteng? Ano to? Utangan? Oh, tignan ho natin kasi meron ako ditong Google AI. Then pinasa ko yung balita na ito. Sabi ko pakipaliwanag. At narito ang paliwanag ng Google AI. Parang Google Gemini na rin to Tsaka mas matalino to para sa akin sa ChatGPT. Depende rin sa ChatGPT kung naka-premium. Pero para sa akin, sinubukan ko na talaga itong Google AI na to, napakatalino, no? Okay, ito na, sige na. Sabi ng ganun sa balitang ito, Kapitulo 3.4 ng Marcos. Manila Bulletin, nagmamadali ngayong mangutang ang Administrasyong Marcos sa unang quarter pa lang ng taon. Wow, ba't kaya nagmamadali? Para saan nyo ba gagamitin yung budget na yan? Tanong lang po, ipapakain ba yan sa mga buhaya? Okay. Sa pinakahuling ulat ng Manila Bulletin, umabot na sa mahigit 1 trilyong piso ang hiniram ng gobyerno mula nung Enero hanggang Marso. Oy, grabe, ang laki-laki na. Laki ng inabot. Mas mataas ito ng 35% kumpara sa 745 bilyong piso na hiniram noong nakaraang taon. Aba, mayroon pang nakaraang taon. Okay, mamaya. Wag po kayong masabik sa inutang, mga kapatid. Huwag kayong mag-alala, hindi tayo magkakaroon. Sila lang yan. Okay, ito na. Sabi ng ganon. Ayon sa Bureau of the Treasury, bahagi ito ng tinatawag na front-loading strategy. Ibig sabihin, mas pinili ng gobyerno na kumuha na agad ng pondo habang maaga para iwasan ang lumalalang global risk. Wow! Ang galing, At pabago-bagong lagay ng merkado sa mundo. Galing, pangunahing dahilan dito ang tensyon sa Middle East na nagpapataas sa presyo ng bilihin at panganib sa ekonomiya. Sa kabuuang utang na ito, mahigit 700 bilyong piso at ay galing sa loob ng Pilipinas o domestic market para hindi tayo masyadong tamaan sa paggalaw ng palitan ng dolyar. Magkano na ba palitan ng dolyar ngayon? Parang nag-60 daw yan, di ba? O, ewan ko, baka mag-61 yan. Ako, delikado. Patuloy na minomonitor ng mga eksperto kung paano ito makakaapekto sa kabuuang utang ng bansa pagtapos ng taon. Oh my dear. Ito pala ang nilalaman ng balitang Ingles, no? Sa madaling salita, base lang ho ito sa aking pag-unawa, ay grabe. Gravity. Bakit kanyo? Isipin mo na lang, utang sila ng utang, mayroon pang mga trilyon na usapan na hindi naman natin nararamdaman. Magkano binibigay sa inyo? 5,000? Yung 5,000 na yun, hirap na hirap pa pang kunin, maghapong kang pipila, kung mamalasing kayo, wala ka pang matatanggap. OMG! Salamat, Marcos, kasi ang tindi ng inyong ibinibigay sa amin, no? Yun naman pala, ang kanilang ibinibigay ay hindi naman pala sa kanila. Kanila ba talagang bulsa yun, binibigay nila? Wow, heavy Sir, ang sa atin lang, hindi ito fake news, Siyempre, galing to sa Manila Bulletin. Ayan, Manila, May 4, 2026. Kung May 5 May 5, maybe 6 nyo man ito mapanood, nag-uumapaw pa rin ito. Ibig sabihin, totoong-totoo itong balitang ito. My God. Ngayon, nararamdaman nyo ba yung mga inuutang nila kung nakakatulong? Kung may mga ganyan palang mga baro-baro, di sana hindi tumataas yung ating gasolina. Hindi gaanong tumataas. O hindi naman kaya matugunan nila talaga yung pangangailangan ng ating mga kapwa Pilipino. Pero dili nila matugunan. Kahit magtaas ang presyo, yung mga utang-utang, umuutang sila at sinasabi pa nila. Ramdam nyo ba? Ito nga sinasabi ko, kung BBM ka pa rin, putya, hindi mo nakikita to. Isa kang AI.
Yan lang mga sir, no? Hindi ho tayo nangaatake. Ang sa atin lang, sarili nating opinion ito. Nakakagulat naman kasi na 1 trillion in first quarter as global risk rise. Wow! Baka naman, alam nyo, tignan nyo kung halimbawa ang mga kapwa Pilipino natin, yung hindi na sila pipila pagdating sa mga ayuda. Yung Meralco nga nagbibigay ng bill eh. Ang dami na nagsabi nun sa mga memes sa Facebook. Di ba nagbibigay nga sila ng mga bill? O, ito, bill, kuryente. O, ito na babayaran nyo. Binabahay-bahay nga yun eh. Yung pa kayang pagbibigay ng ayuda, pwede nyo naman siguro ibahay-bahay din yun. Papipilahin nyo pa, papalista nyo pa. Eh, paano kung magkagalit yung yung treasurer o yung naglilista, tsaka yung ililista, eh baka hindi niya ilista. Sabi nga sa mga memes eh, paano yan? Kaaway ko yung naglilista. Hindi ako. Hindi. Dinadaan natin sa biro pero medyo may katotohanan. Ma'am, sir, yung mga binabaro po na yan, utang yan ng Pilipinas. Pagdating ng panahon, halimbawang maging presidente si BP Sara, ibibintang na naman nila na sa panahon po ni BP Sara, lumobo ang utang. Pero ang totoo, ang dami ng inutang nitong administrasyon natin ngayon. Wow! Heavy! Grabe, nakakatakot na ho maging Pilipino kapag ganito, Sa Meralco nga eh, 'di ba, ang daming nagpo-post, sabi nila ito lang yung kuryente namin. Ito lang yung ilaw namin. Ito lang yung mga gamit namin sa bahay. Pero bakit inaabot ng ganito kalaking halaga? For example, dati binabayaran nila 1.5. Ngayon nagiging 5,000 na. Anong idadahilan ng Meralco? Baka sakali lang, no? Eh kasi po, baka may mga nagja-jumper. Wala naman jumper. Tapos makikita mo sa listahan, ang dami mo palang binayaran na hindi mo naman talaga kinonsumo. Yon. Ang dami ng utang, utang dito, utang doon. Ba't may nakita na ba kayong main project? Yung mga magagandang project sana o magagandang trabaho para sa ating mga kapwa Pilipino. Sinasabi nitong presidenteng ito, dumami daw ang may trabaho. Pero dun sa isang balita na napanood natin, parang sinervey ata nila, marami ang walang trabaho sa panahon ngayon ng administrasyon. So iniisip ko lang, wow, ang tindi ng ating Pangulo. Ito na siguro ang pinakamatindi at pinakamatalinong Pangulo sa buong mundo. Tapos sasabihin nyo, inaatake natin yung Pangulo. Hindi. Tanggapin nyo yung katotohanan. Hindi nyo pa nakikita? O ayan na, parang sinasampal na kayo first quarter. Halos ganyan nang binabaro. Yung 1 trillion na yan, sabi ko sa iyo, yung buong pamilya ninyo, kahit magpaulit-ulit kayong mabuhay sa loob ng 1,000 taon, hindi nyo mauubos yung trillion na yan kung pagkain lang at may sarili kang bahay. Dagdag mo pa, may mga anak ka, hindi mo mauubos yung trillion na yan. O, ganun ho tayo binabalahura. Tapos ngayon, BBM ka pa rin. Sa bagay, konti na lang kayong umaasa na si BBM talaga ang pag-asa ng bayan. No? Nasa sa inyo. Para sa akin, ang presidente ngayon, napaka-weak, napakahina. Dapat sir, para sa akin lang, opinion lang naman, bumaba ka na dyan sa pwesto mo, ibigay mo na yan kay BP Sara kasi ang gusto naming presidente may tapang at kayang pamunuan itong ating Pilipinas naming mahal. Okay, hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung trip nyo na may kasamang reaction video, katulad ng mga ganito, mga kapatid, mag-like na kayo at mag-subscribe.